Nasa ating linya ngayon si Secretary Silvestre Bello III, ang chairperson po ng Manila Economic and Cultural Office sa Taipei. Magandang umaga po, Secretary. Brad Ted, magandang umaga po naman. Opo. Mancha, good morning po. Opo. Kumusta po kayo dyan, Secretary? Ay, Brad Ted, nandito ko sa Pilipinas. Opo. Opo. No, mabuti naman, nakaalis ako kanong Lunes. Opo, pero kumusta po ang report ng mga tauhan nyo doon po sa ating MECO office at ang report po tungkol sa mga Pilipino na posible pong naapektuhan ng pagyanig? Ganito, Brad Ted, no? As of 9 o'clock kagabi, ang nai-report pa lang na kababayan natin na naging casualty pero minor injuries lang. Si OFW Sylvia at saka si OFW Arnold Gonzalez. Okay. Minor injuries lang sila. Opo. Maliban doon sa dalawa, wala pang nare-report na naging casualty nitong 7.4 earthquake na nangyari sa Hualien, County. Opo. Ayan po. Opo. Wala pang ibang report na naka-casualty dyan sa lindol na yan. So yung dalawa pong Pilipinong injured, ano pong detalye ho nito? At saan sila nandoon nung mangyaring pagyanig? Si Sylvia, si OFW Sylvia Reyna, nung nagkaroon nga ng malakas ng lindol, napatakbo yan. Siyempre, tumakbo gustong lumabas. Nabunggo niya ngayon yung pintuan, naipit yung kamay, kaya yon namaga yung kamay niya. Yun lang po ang injuries niya. Oo, yun pong isa. Yung si Arnold Gonzalez, nabagsakan ng ceiling. Napukpukan yung ulo niya. Napunta na sa ospital, nabigyan ng tetanus injection, na x-ray. After that, pinauwi na siya, pero he was advised to return on April 13. Ewan ko kung bakit April 13. Yung epicenter, ito pong epicenter ng lindol nasa Hualien dyan sa may Taiwan. Ang bilang po ng mga OFWs natin dyan, mahigit 150,000. Hindi, 1,400 lang yung ating mga kababayan dyan sa Hualien. Sa Hualien po. Pero in total sa Taiwan, yung 150,000. Tama po. Yan yung documented. Documented kasi meron din, alam mo naman, may mga undocumented. So sa ngayon po, sorry po. Sir, sa ngayon po, dahil nga sa nangyari pong malakas na lindol kahapon at sinasabi nga po nila in 25 years, ito yung pinakamalakas, tigil po muna yung trabaho nitong mga Pilipino dyan, maging ng mga Taiwanese dyan po sa area, especially yung pinaka-epicenter ng lindol? May mga factories, may mga opisina na suspended ang trabaho. Pero gagaya sa Taipei, back to normal. Grabe ka nila, move on sila. So siguro sa Hualien, yun, maraming suspended ng work dahil ang daming bumagsak na bahay, buildings, maraming bahay na nawalan ng ilaw, gano'n. So presumably, maraming work suspension doon. Sa Hualien ho ba, ano po ang doon? Usually trabaho po ng mga manggagawang Pilipino? Factory workers yung ating mga kababayan doon, Brad Ted. Okay. At dito po ngayon, kung sakasakali nga po na doon ay tigil ang trabaho, nasaan kaya sila ngayon? Sila ba'y kinakanlong sa mga evacuation center? Paano po ang inyong report? Actually, yung mga kababayan natin, as per report ng Philippine community, nasa kasi kanilang residensya, bahay sila. Pero tigil trabaho muna doon, tigil trabaho. Opo, kapag hubag ganyan, sir, ano po ba ang panuntunan po ng kanilang doon, paggawa? May sweldo kahit na po wala mo ng trabaho? Yan kabili, Brad Ted. Kahit na hindi nagre-report na papasweldo, tuloy ang sweldo. Okay. Opo. So, maliban po sa Hualien, meron pa hubang mga reports nga ng mga manggagawa na tigil mo ng trabaho na sa mga sa araw na ito? Wala naman, Brad Ted. Yan lang sa Hualien dahil talagang matindi ang epekto ng lindol. Hindi lamang lindol, Brad Ted. Meron ding landslide. May landslide yan sa Hualien. Opo. Kaya talagang hindi lang tigil trabaho, pati yung mga electric railways na, rail system, ininto lahat yan. Kaya puro
either by bus or by car or by motorcycle ang kanilang means of transportation ngayon. Yes po. Oo. Ito po mga sinasabi nga po natin na mga Pilipino na nakatigil trabaho po sa ngayon, yun din po yun sa areas ng Hualien yan, sa iba, dire-diretso sila. Pero malaki pa rin po yung porsyento dyan sa Taiwan na wala pa rin pong kuryente hanggang sa ngayon? Hindi naman. Yun lang sa Hualien ang reported na may blackout. Oo, pero dun po sa ibang areas, back to normal na ulit ang mga Pilipino. Back to normal sila. Bubuon na nga sila. Yung aming office sa Taipei, back to work na sila. Oo. Kasi, pero skeleton pa rin. Kasi sabi ko, wag mo kayo magkumpiyansa. Mag-iwan kayo ng skeleton force to service yung mga kailangan pumunta sa pisina. Pero sabi ko, stay home muna yung iba dyan. At wag niyo kalimutan yung go back niyo, kapo. Hanggang ngayon daw po, meron pa rin mga aftershocks. Marami nga At saka, hindi lang aftershock yan. Kasi yung aftershock, ang intensity, umabot ng 5. So, parang major shock pa rin. Tuloy ho ba ang flights sa Taipei? Flight, ano yan? Tuloy ba ang mga flights ngayon? Papunta po tuloy ng Taipei? Tuloy flight, tuloy ang deployment. Walang suspension of deployment. Opo. Kasi nga po, di ba, halos araw-araw din may deployment dyan ng mga manggagawa, right? Yes, tuloy pa rin yan. At sa utos ng ating Pangulo, agad-agad nagpadala ang BMW ng pundo para for any kind of assistance sa ating mga OFW. O sige po, kailan po kayo lilipad ron, Secretary? Bukas po. Okay. Baka gusto mo sa mga mabrad. Opo. Kami po'y tatawag po sa inyo, Sec, para makibalita kung sakasakali man po na mayroon kayong update, and hopefully nga po, wala na pong Pilipino pa o sino man po na maapektuhan o naging casualty po sa malakas na lindol na ito. Okay, Brad Ted. Ngayon, kung gusto mong makapanayam ang isang OFW na presidente ng Philippine community doon sa Hualien para makausap mo, may interview mo, ibigay mo sa akin ang contact number mo, ipo-forward ko sa iyo yung number niya. Opo, sige po. I-hold po lamang ninyo ang inyong pong linya, Sec, ha? Kayo po kakausapin po ng aming staff, Sec. Opo. Okay. Opo. Salamat na marami, Secretary. Mabuhay po kayo. Thank you. Okay, Brad. Opo. At ingat po kayo. Thank you. Thank you. Sige. So, hold lamang ating linya at pakikuha lamang ang telepono ng ating maaaring makausap na presidente po ng mga manggagawang Pilipino. Diyan po naman particularly sa Hualien sa eastern coast ng Taiwan. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.